Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating papurihan ang ating Ama, magpasalamat sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at mulit-muli idulog sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ang ating mga panalangin. Kaya hindi hilingin natin ang tulong ng panalangin ng ating mahal na Birhen. Ngayon po ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Kristo, Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, may tiisin ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga matatanda ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling.
Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin, mataimtim niyang idinadalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumaksak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang mga maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Sa iyo, O Poon, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na sa miyong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. O Panginoon ko, bibig ko'y bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Di ako hihinto, yaring pananalig, ang pag-iingat mo'y aking ninanais, huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid. Dalangin ko'y tanggapin mo sa miyong handog na insenso. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hiling ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang isa po sa mga namumukod diwa sa ating mga pagbasa ngayon ay ang paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Paglapit sa Diyos. Sa paglapit natin sa Kanya, meron pong biyaya, merong pagpapala. At ito po'y ipinahayag natin sa ating mabuting balita. Inilapit ang mga bata
ng kanilang mga magulang sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat naririnig nila, nalalaman nila na maraming biyayang dala ang Panginoon, lalo tigit sa mga lumalapit sa Kanya. Kaya ipinilit, ilapit ng mga magulang ang kanilang mga anak sa ating Panginoon Hesukristo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Sa ating pong unang pagbasa, nabanggit din po dito ang mga biyaya, mga pagpapala kapag tayo lumapit, dumulog sa ating Panginoon Hesukristo. Kapag daw ikay nanalangin, may dala kang tiisin, ay pagkakalooban ka ng biyaya ng kung paano ito haharapin at kung paano ito pagtatagumpayan. Kapag ang dala-dala mo sa iyong puso ay kagalakan, magkakameron ka ng biyaya na magpuri sa Diyos sapagkat lahat ng biyaya ay galing sa Kanya. Kapag ikaw ay merong nararamdamang sakit, physically, emotionally, pagkakalooban ka niya ng kagalingan. Kapag ikay merong kasalanan, ikay patatawarin. At kapag nalilihis ng landas, ituturo ang katotohanan. Mga kapatid, ito po ang mga pagpapala at mga biyaya na nabanggit sa ating mga pagbasa na ating makakamtan, ating tatanggapin sa paglapit ng ating Panginoon. At totoo naman ho na sa ating buhay, sa ating buhay Kristiyano, ay tinatanggap din natin ang mga biyayang ito. Na kapag tayo nananalangin, ay may tulong, may gabay, may kapanatagan ng kalooban, may kapanatagan ng isip. Kapag tayo pumunta dito sa simbahan, narito ang ating Panginoon Hesukristo na magpapala sa atin ng mga biyaya. Pero ano pong nagiging tukso sa atin? Ano po yung ating pwedeng maging hadlang dito? Yung pong we settle in the live streaming. Ano ho? Dito na lang ako sa live streaming ng mga pagdiriwang. Pero alam niyo po, ay inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesukristo dito sa loob ng simbahan, dito sa bahay dalanginan. At sabi nga ho ng Santo Papa, maybe today we are in this kind of situation, but the church is not like this. The church is always with her people. Kaya sana ho, makiisa tayo sa mga pagdiriwang sa loob ng simbahan. Kung ang sinasabi natin malalaking gathering, ay tayo po na may nakakapunta sa ibang gathering. Bakit hindi tayo makadalo sa panawagan at pagsasama-sama upang papurihan ang ating Diyos? Gayun din po kapag lumapit tayo sa sakramento ng kumpisal, kapag tayo may kasalanan, ay natatanggap natin ang biyaya ng kapatawaran. Gayun din sa pagpapahid ng langis, nakakatanggap tayo ng kagalingan mula sa Panginoon. Kaya tunay ho, na may biyaya, may pagpapala sa paglapit natin sa ating Panginoon. Ngayon, ano po yung pwedeng maging hadlang sa paglapit natin sa Kanya at pagtanggap ng mga pagpapala? Yung pong kapalaluan, yung pong katigasan ng ulo, yung pong kayabangan. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, napakaganda ng imagery na bata lumalapit sa Panginoon. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo po ay sa Kanya lalapit bilang ating Ama. Kaya, sa paglapit natin dito, sa paglapit natin sa simbahan, sa paglapit natin sa Diyos, dapat taglay ho natin yung kababaang loob. Yung kababaang loob na magsasabi sa atin na kailangan natin ng Diyos. Yung kababaang loob na magsasabi sa atin na kailangan natin ng Kanyang tulong, ang gabay, ang Kanyang kapangyarihan, at aamin tayo na hindi sapat yung ating kakayanan. Hindi sapat kung anong meron tayo. At kung meron man tayong angking kakayanan, ito ay lahat mula sa Diyos. Kaya dapat po sa kababaang loob ay
mataglay natin upang makalapit tayo sa Diyos at makatanggap ng pagpapala. Gayun din lalo tigit sa sakramento ng kumpisal. Kung hindi tayo mababa ang loob, hindi natin aaminin yung mga kasalanan na ating nagawa. Hindi natin naaminin na tayo mayroong nagawang mali, tayo sumuway sa utos ng Diyos. Kaya kailangan ang kababaang loob. At kung minsan, sa sakramento ho ng pagpapahid ng langis sa may sakit, mayroong denial. In denial na meron akong sakit. In denial na kailangan ko ng kagalingan ng Diyos. Kaya bago pa mapuntahan, ay kuminsan nakakalungkot, lalong lumalala, at halos hindi na makapagsalita sa pangungumpisal. Ito po ibiyaya ng kagalingan mula sa Diyos. Huwag tayo matatakot na kuminsan yung ating hindi pag-amin ay nagiging lang sa biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating misa, katulad ng pagpunta natin dito ngayon, sa pagdalo natin sa misang ito, sa ating pakikipagtagpo sa ating Panginoon, nawa ay lagi nating isipin. Huwag nating alisin natin na sa maghapong hindi tayo makikipag-usap sa Kanya, hindi tayo lalapit sa Kanya, hindi tayo hihingi ng oras upang gugulin ito sa pakipag-usap sa Diyos, sa pakipagtagpo sa Kanya, sapagkat laging may pagpapala sa tuwing tayo ay nakipag-ugnayan sa Kanya. At ipagdasal din natin ang kapakumbabaan upang anuman ang ating nasa puso at kailangan ay ating maidulog sapagkat may karampatang biyaya na ipagkakaloob sa atin ang ating Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. May pananalig na lumapit tayo sa ating Diyos at iharap ang nagmamahal sa lahat ng Kanyang mga anak, ang ating mga pangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magturo sa kanyang mga miyembro ng tunay na dangal ng sakramento ng kasal upang tulungan ang mga mag-asawa na manatiling tapat sa kanilang bukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga ikinasal naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at makatagpo ng tunay na kaligayahan sa kanilang pinagsasaluhang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Sa mga nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naway tumanggap sila ng biyaya na maging matatag at magsumikap sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at suporta sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Ang mga yumao, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lingapin mo ang iyong mga anak. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ang sakramento ng kasal bilang tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa pagkakaisa sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagatawang tao na kay tumulong nawa sa aming ginagawa. Upang siya na iniluwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala na maging ina ni Jesucristo ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Mel Rey naming Obispo, ni Emilio naming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ang mga makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapangyarihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay sumandaling maupo. Inaanyayahan po sa unahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, maglalakbay o kukuha ng anumang pagsusulit para po sa panalangin at pagbabasbas. Gayon din po, inaanyayahan na rin po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles. Panatilihin po natin ang physical distancing. Ama naming mapagmahal, sa'yo nagmumulang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo. Ang mga kapatid namin ito nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahabat makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan at maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain, upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang ating mahal na Birhen.